Mga kabayan, ikinagulat ng palasyo ng Malacanang ang naging hakbang ng isang grupo. Ito ay matapos sumugod kahapon sa tanggapan ng Kamara. Sinampahan kasi ng kauna-unahang impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa pagpayag umano nito na ilagay sa kustodiya ng mga dayuhan ang isang Filipino citizen na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si dating National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema ang naghain ng impeachment complaint habang inendorso naman ito ni Duterte Youth Representative Drixie Cardema. Ayon sa kanila, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ang isasampa nila dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tayong mga buhay na Pilipino ang pinagbabasihan ng soberanya. Kaya nung sinurrender mo ang isang Pilipino sa mga dayuhan, nung araw na yon, March 11, sinurrender mo ang soberanya ng bansa. So, yun ang culpable violation of the Constitution. Pinagpapaliwanag po ang Pangulong Bongbong Marcos dun po sa ating articles of impeachment, which is culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Bakit po culpable violation of the Constitution? Siya po ay nanumpa sa kanyang unang araw na ipagtatanggol niya at susundin niya ang konstitusyon ng bansa. At syempre itataguyod niya ang soberanya ng bansa sa kanyang ginawa na pag-surrender sa isang Pilipino sa mga dayuhan, isinurrender ang soberanya ng bansa. Samantala, binanata naman ni Vice President Inday Sara Duterte itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang campaign rally kagabi sa Maynila, sinabi ni VP Sara na nagkamali tayo mga Pilipino sa pagpili ng Pangulo na mamumuno sa bansa dahil sa napakarami nitong nilalabag na batas at hindi umano natutupad ang mga pangako sa bayan, taliwas sa mga naging pahayag nito noong panahon ng kampanya. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Tama! Tama! At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, paulit-ulit niyang sasabihin na hindi siya ang problema ng bansa at hindi rin ang mga Duterte. Kaya huwag naman sanang gawin ang lantarang demolition job ng administrasyon ni PBBM sa kanilang pamilya. Sa halip ay dapat pagtuunan ng gobyerno ni Marcos ang mga problema ng maraming Pilipino. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, lantarang ibinunyag ni VP Sara Duterte na ibubuto niya at i-endorso niya si Senador Amy Marcos dahil sa aniya,
Ito lang ang kaisa-isang senador na matapang at naglakas loob na buksan sa Senado ang pagdinig para ipagtanggol ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Ito ay matapos ipaaresto ng gobyerno ni PBBM sa ICC at ikulong diyan sa The Hague, Netherlands. Alam ko hindi kayo matutuwa, pero iboboto ko si Amy Marcos. Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para ingatin sa mga dayuhan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Isa ka rin ba sa naniniwala at boboto kay Senator Amy Marcos dahil sa pagtatanggol nito sa mga Duterte? Ito ay sa kabila ng taliwas na paniniwala ng iba na ginagamit lang daw ni Amy ang mga Duterte para sa kanyang political interest. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Bandang alas 3 ng hapon nang pumunta nga ang grupong Duterte Youth Party List sa opisina ng House Secretary General sa pangunguna ng chairman nito na si Ronald Cardema. Sinubukan nilang maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. 2 grounds for impeachment ang tinukoy sa reklamo, kabilang ang culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Matapos daw pahintulutan ni PBBM ang pag-aresto at pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, kaugnay ng kinaharap niyang kasong crimes against humanity sa madugong war on drugs. Giit ni Cardema, sana raw ay binigyan ng pagkakataon na litisin sa lokal na hukuman si Duterte. Hindi rin daw sapat na yung mga kalihim at general na nag-implement ng arrest warrant ang inireklamo sa ombudsman dahil malinaw na sumusunod lang daw sila sa kumpas ng Pangulo. Alinsunod sa protocol sa paghahain ng impeachment, mismong Secretary General dapat ng Kamara ang tatanggap sa reklamo para i-verify at saka i-refer ito sa opisina ng House Speaker. Yun nga lang, hindi pa formal na naisampan ni Cardema ang impeachment complaint dahil may strategic planning daw ang opisina ng SecGen mula May 6 hanggang May 8. Tayong mga buhay na Pilipino ang pinagbabasihan ng soberanya. Kaya nung sinurrender mo ang isang Pilipino sa mga dayuhan, nung araw na yon, March 11, sinurrender mo ang soberanya ng bansa. So, yun ang culpable violation of the Constitution. Jiggy, dahil nga hindi natuloy kanina, ay babalik yung kampo ni Cardema sa Martes sa susunod na linggo para nga formal na ihain itong impeachment complaint laban kay PBBM. Samantala, nilinaw din niya na hindi siya nakipag-usap kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa paghahain nila ng impeachment. Ito po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. At kami po, nina Congresswoman Cardema, ay nandito sa Kongreso at ang inyong Duterte Youth Party List po, ang kauna-unahan po magfa-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil po pinayagan niya na dalhin ng isang Pilipino, si Pangulong Rodrigo Duterte, sa kamay ng mga dayuhan. Ang atin pong ini-invoke dyan ay ang soberanya ng bansa dahil nakalagay po sa konstitusyon ng Pilipinas, sovereignty resides in the Filipino people. Ibig sabihin, ang soberanya ng bansa ay tayo, mga buhay na Pilipino. Kaya nung March 11, nung pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos, isurrender ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, isinurrender na rin po ang soberanya ng bansa. Kaya dapat po merong managot sa ganyang pangyayari sa ating bansa. Or else, pwedeng ulit-ulitin po yan. Ang pwede lang pong ikaso sa isang presidente ay ang impeachment complaint. Hindi po siya pwede kasuhan sa Korte Suprema o sa iba't ibang korte. Ito lang po ang mechanism ng ating konstitusyon para kasuhan ng isang presidente. At dyan po, napakaganda ng ating impeachment complaint. Pinagpapaliwanag po ang Pangulong Bongbong Marcos dun po sa ating articles of impeachment, which is culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Bakit po culpable violation of the Constitution? Siya po ay nanumpa sa kanyang unang araw na ipagtatanggol niya at susundin niya ang konstitusyon ng bansa. At syempre itataguyod niya ang soberanya ng bansa.
sa kanyang ginawa na pag-surrender sa isang Pilipino sa mga dayuhan, isinurrender ang soberanya ng bansa. At sa konstitusyon natin, binibigyan ng due process ang lahat ng Pilipino. Binigyan na nga ng due process actually nung ICC sa Rome Statute, ang isang inaaresto, kailangan isurrender sa local judicial authority muna yung inaaresto. Ginawa ba ng Pilipinas? Siyempre hindi rin. So dun pa lang, hindi nabigyan ng due process si Pangulong Rodrigo Duterte. Betrayal of public trust. Dahil alam nyo, hindi lang isang Pilipino yung kanyang dinala doon. Yung Pilipinong yon ay naging Pangulo ng Pilipinas at pinagkatiwalaan yon ng 16 million na Pilipino. At nung naging tumakbo rin si Bongbong Marcos, ipinagkatiwala rin kay Bongbong Marcos na itataguyod niya ang mga Pilipino kasama doon si Rodrigo Duterte. At sa kanyang mga ginawa na pagpapadala sa ibang bansa kay Rodrigo Duterte ay na-betray yung pagtitiwala natin sa kanya. Betrayal of public trust. At kung maalala ninyo, yung mismong eroplano, yung private jet, ay chinarter po, binayaran ng Office of the President. Sino bang pinuno ng Office of the President? It is the President himself. So dun po sa mga articles na yun, napakasimple, napakaklaro. Sa tingin po natin, sa tingin ng Duterte Youth Party List, meron pong violation si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi to yung katulad nung kay Vice President Sara Duterte na napakaraming nilagay na provision doon at kung ano-anong allegation at violation, lahat na nang pwedeng isingit. Dito po talagang nilagay natin culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Dahil lang po sa isang bagay, isinurrender ng ating presidente ang soberanya ng bansa nung sinurrender niya ang isang buhay ng isang Pilipino. Alam nyo, dito sa ating bansa, lahat nga ng aarestuhin, kahit opisyal ka, kurakot, or anything, minsan nagkaka-hold departure order para hindi makaalis ng Pilipinas, di ba? Tapos yung ibang OFWs na doon nananagot ng kanilang krimen sa ibang bansa, tinatangka natin dalhin pa uwi ng Pilipinas. So kung ganun ang ating policy, na hindi natin pinapalabas ng bansa yung mga nagkakakaso dito, at yung mga Pilipinong nagkakakaso sa ibang bansa, tinatangka nating iuwi dito, bakit itong Pilipinong to? Talagang dinala sa ibang bansa, binayaran pa gamit ang pondo ng bayan yung eroplano para dalhin siya sa ibang bansa. So tayo po at ang milyong-milyong mga Pilipino na naghahanap ng kasagutan dito sa pangyayaring ito, ngayon pong araw na ito ay tinatangka ng Duterte Youth Party List magkaroon po ng kasagutan sa pamamagitan ng pagfa-file ng isang impeachment complaint para ipaliwanag ng Pangulong Bongbong Marcos itong mga nangyaring ito. Ang ating inaantay po ay yung Office of the Secretary General kasi sila po ang magre-receive. Ang sinasabi po kanina, hindi nila i-receive kasi wala daw po si Secretary General. Pero nakalagay po sa rules ng House of Representatives sa impeachment proceedings, it is the Office of the Secretary General who will receive. Yung opisina ang magre-receive, hindi yung absent na tao, di ba? At kung wala yung Secretary General, nandiyan naman yung mga Deputy Secretary General, ayaw rin nila i-receive. Ang sinasabi nila, yung boss lang nila ang pwedeng mag-receive. Pero naaayon po sa mga rules po dito, yung opisina po nila ay pwede nang i-receive yon. So inaantay po natin dito i-receive. At tayo po sa Duterte Youth Party List ay patuloy na naninindigan, patuloy na lumalaban at patuloy na nagiging tunay na boses ng sambayan ng Pilipino dito po sa Kongreso. Tayo lang po ang nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Quadcom hearing. Tayo lang po ang nagbabalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnapper, durugista, kriminal, terorista at kurakot sa gobyerno. Tayo lang po ngayon ang nagfa-file ng impeachment para managot ang Pangulong Bongbong Marcos doon sa ating grievances kung bakit dinala ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muli po, samahan niyo po ang Duterte Youth Party List, ang kaisa-isa pong naninindigan para sa ating mga pinaglalaban po dito sa ating bansa. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Una na sa lahat, ialay natin ang pasasalamat sa Diyos para sa araw na ito. Pangalawang pagpapasalamat
ay sa inyong lahat na nasa ilalim ng ulan, gutom, walang ayuda, naipit sa traffic, hindi pumasok sa trabaho. Ngunit ibinigay ninyo ang panahon para sa aming lahat ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa PDP dahil binigyan nila ako ng pagkakataon sa rally nila ngayon. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na suporta at pagdarasal na siya ay maibalik dito sa ating bayan. Maraming salamat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin, sa patuloy ninyo na suporta sa akin at sa aking mga kasamahan sa opisina ng Pangalawang Pangulo. Maraming salamat. At ang huling pagpapasalamat ay mula sa aming pamilya. Dako kaayo ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atuang nasod. Daghan salamat. Ang pwesto na kinatatayuan ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinawag ako ng tadhana dahil kinidnap ang tatay nating lahat. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo, hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. We love you! We love you! We love you! We love you! I love you too. Will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas.
ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa ring tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. At dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabastos at panghiinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Masakit sa kalooban nating lahat ang kalagayan ng maraming nating OFWs na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang kailangan ng Pilipino ay peace and order. Kailangan nating ganap na puksain ang kriminalidad, illegal na droga, terorismo, at insurgency sa pamamagitan ng makatotohanang non-partisan Philippine National Police na suportado ng ating sandatahang lakas. Alam ko hindi kayo matutuwa, pero iboboto ko si Amy Marcos. Siya ang naglakas loob na buksan
ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para ihatid sa mga dayuhan. Iboboto ko rin si Camille Villar dahil sa kanyang karanasan bilang mambabatas sa House of Representatives na makakatulong sa isang tunay na pagbabago sa Senado. Hindi ako mapapagod na sabihin ito. We Filipinos deserve better. Tunay na kapayapaan at kaunlaran na hindi lamang para sa iilang politiko at mayayaman. Kaya sa May 12, kailangan natin maging mapagmatyag. May mga ulat at bulong-bulungan na may mga kumikilos na sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mga babala na maaaring nagsisimula na ang malawakang dayaan sa halalan ng alyansa. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Isang alyansa na handang ibalik tayo sa kadiliman ng narco-politics, sa bangungot ng Typhoon Yolanda, kung saan ang mga Pilipino ay iniwan sa ulan, sa gutom, at sa kawalang malasakit. Ito ang alyansang muli nais nating alipinin gamit ang kahirapan, kasinungalingan, at kapangyarihan. Sa May 12, bumoto tayo ng may buong dangal. Bumoto tayo ng may tapang. Let us show the world that no amount of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Ngayong Lunes, bumoto tayo ng diretso. And let us all save the Philippines. Ako si Inday Sara Duterte, isang botante. Syukran.